So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Shakur Stevenson kalaban si Teofimo Lopez Jr. kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, naging patalinuhan ang bakbakan. Pero sa unang quarter pa lang ng laban mga idol, talagang alam na natin kung sino ang lamang sa bakbakan. Nakipaglaban kasi si Lopez mga idol ng malayuan kay Shakur. Alam naman natin mga idol na ito ang laro ni Shakur. Mas mahaba at mas matangkad ito kumpara kay Lopez. Meron sana hagod ang mga suntok ni Lopez, kaso hindi ito makatama kay Shakur dahil ang layo talaga ng distansya ni Shakur sa kay Lopez. Bago ito makalanding ng suntok, naharangan ito ng kanan ni Shakur, kaya lamang talaga ito sa patamaan sa bakbakan. Mas maganda pa ang pinakita ni Cepeda mga idol kumpara kay Lopez. Kahit walang lakas si Cepeda, nakakadikit ito sa harapan ni Shakur. Si Lopez hindi. Kaya pagdating sa scorecards ng mga judges mga boss, lamang talaga si Shakur. Panalo ito via unanimous decision at ganap na ito na 4 division champion. Samantala sa naging undercard naman po mga idol, sa pagitan ni Bruce Carrington kalaban si Carlos Castro para sa WBC Featherweight title. Napakagandang bakbakan po ang nangyari sa laban mga boss. Back and forth ang bugbugan ng dalawang fighter sa unang quarter ng laban mga idol. May gusto ko agad tapusin ni Carrington ang bakbakan. Minaso nito si Castro na maraming suntok, parang bibigyan ng mga idol si Castro, pero matapang ito lumalaban pa rin. Bagamat pagdating ng round 5 mga boss, napuruhan si Carrington sa kanan ni Castro. Hilong talilong talaga ito mga idol. Nakuha nito ang momentum sa ilang round. First time natin na nakita si Carrington na nasaktan sa bakbakan. Napaurong ito sa sabayan ng suntok kay Castro. Maraming nagmamaliit dito sa laban kay Castro kasi hindi daw ito kilala mga idol. Pero masasabi natin mga boss na top boxer talaga itong si Castro. Muntikan ito matalo dati si Stephen Fulton sa bakbakan. Bagamat pagdating sa round 9 ng bakbakan ito mga idol kay Carrington, nakakita po ang American fighter ng opening sa depensa ni Castro. 5 malalakas na kamao mga idol ang pinakawalan ni Carrington na siya kaagad ang tumapos ng laban. Hindi na nakabangon itong si Castro, kaya panalo si Carrington via knockout sa round 9 at siya na ngayon ang WBC Featherweight Champion. Sa kabilang banda naman mga idol, ang dating nagpahirap kay Canelo Alvarez sa bakbakan na si William Skull, pinaglaruan lang ng kanyang kalaban na si Jacob Banks sa bakbakan nila na ginanap sa Denmark, kung saan mga idol umpisa pa lang ng laban, spaghetti legs kagad si William Skull, parang bato ang kamao ng kalaban mga idol, kung makatama sa mukha ni Skull. At pagdating sa round 6 mga boss, doon na talaga napuruhan ang dating kalaban ni Canelo, parang natumbang bote ito mga boss, matapos nito saluin ang suntok ni Banks. Nasundan pa ng isang beses ang pagbagsak ni William Skull. Akala natin mga idol, hindi na ito tatayo para lumaban pa, pero meron din pala matibay na puso ang Cuban boxer. Tinuloy nito ang laban hanggang round 11. Na-survive nito ang mapaminsala na atake ni Banks. Bagamat pagdating sa round 12 mga boss, 3 minuto bago matapos ang bakbakan, isang matulis na kaliwa ang pinakawalan ni Banks na sumakto talaga sa pangan ni William Skull. Bagsak ito mga idol sa pangatlong pagkakataon at nang tumayo na ito mga idol, spaghetti legs na talaga si Skull na siya naman ang naging hudyat ng referee para itigil na ang laban. Kaya talo po si William Skull via round 12 knockout.